Ayan na, good day mga kaidiyas, kumusta? So meron tayong Euro Beeperman dito na 150 na ayusin. So bali pinalitan na natin yung kanyang gulong harap at yung sa kanyang likuran. So dito mga kaidiyas, bali 8 months nitong hindi na pinandar itong motor nakatambak. So binaba natin yung makina. At ito na mga kaidiyas, yung kanyang makina binaba natin kasi hindi natin matanggal yung black at head kapag hindi natin ibaba yung makina. So same sa mga XR200. So pakita ko sa inyo mamaya yung sa black at head nya kung ano yung pwedeng kabit na piston. Susukatin natin yung piston nya at yung kanyang pin. So i-symbol natin ito kanyang makina. So dali natin sa labas. So ito mga kaidiyas, nalinisan na natin, tinanggal na natin yung base gasket na sira. So linisan na natin yung mga parts na tinatagasan ng oil. So dito malinis na. So bigyan ko yun ng tips about dito sa piston ng Beeperman kung ilang mm. So sukatin natin yung piston nya at yung kanyang piston pin. Kung sakaling kayo ay mag-convert, ipa-bore up nyo kung ano yung mga pwedeng piston gamitin dito sa Beeperman. So susukatin natin ito sa caliper. Susukatin natin. So lagay natin yung cellphone natin. Susukatin natin kung ilang mm. Ayan, kung makikita natin dito mga kaidiyas, nasa 61 mm yung piston nya. Ayan. So 61 mm. Ayan. Sana kita nyo yung sukat nya. So 61 mm ang kanyang piston. Ito yung stock ng Beeperman. So at next pala mga kaidiyas, tingnan natin yung kanyang dito sa kanyang cams. Ayan. Kung makikita natin dito, okay pa yung kanyang cams. So magkapareha sa at dito pala, meron akong i-share dito. Yung sa ibang mekaniko, tinatanggal nila ito. So wala namang problema kung tanggalin nyo o hindi. So meron naman yung butas banda dito sa gilid. Kasi itong rubber na to, ayan. So may purpose ito. So dito yan nilagay sa butas. Ayan. Yan nilagay. So pwede namang tanggalin yan para lalakas yung daloy ng oil. So pwedeng tanggalin at pwede rin hindi. So dito lalakihan nyo lang yung butas dyan. So dito pinalaki ko yung butas nya para okay yung daloy ng oil. So may butas yan. So yan yung nagsusupply, ma-lubricate itong cams. Ayan. At yung sa part ng valvula. Ayan. So dito yan nakalagay. Ayan. So yan yung kanyang pisto. So yung butas na yun kanina, dito yan dumadaan. Yan yung mga butas sa cams. Ayan. So ayan. Yan dumadaan at malubricate itong sa parts ng head. Ayan. So depende na yan sa inyo kung tagalin nyo yung rubber. Basta dito, pwede nyo lakihan yung butas. Ayan. So yan ay isang tips about dito sa head ng Beeperman. At dito naman sa kanyang cylinder block, so okay pa naman. Pwede pa siyang gamitin. Wala pang gaanong gasgas. So okay pa ito. At dito mga kaidiyas, i-assemble na natin ito. So dito mga kaidiyas, ito yung kanyang piston. Yung piston ring, ayan, muntik na mahulog. So kinapitan natin yung piston ring. So may mga video ako dyan at mga kung paano mag-install ng piston rings. Ano yung proper na pag-install. So linisan na natin ito yung merong mga patgon dyan. Ayan. So linisan natin ulit. Hindi ko lang makikita. So simple na natin yung duct at yung kanyang head. So simple na natin ito lahat. Kumaya paanda rin na natin. So walang tayong tutorial. So binigyan ko lang kayo ng tips. At dito, so buti ko nang makalimutan, susukatin natin yung pin kung anong laki ng pin nya, kung ano yung kapareha. Susukatin natin dito yung kanyang pin.
Yan, kung makikita natin dito, 15. Ayan. So pwede palang gamitin yung piston ng XR200. So magtanggal lang kayo ng cylinder gasket kasi makapal yung dito sa stock ng Beeperman. So yan, i-assemble na natin. Ayan, nakabit na natin yung cylinder block at yung kanyang cylinder head gasket. So kabitan natin itong kanyang cylinder head. Ayan, panda rin natin mamaya. So ito na mga Diyas, nakapitan natin yung kanyang makina sa kanyang chassis at nilinisan natin, napalitan natin ng base gasket. So dito pala nag-wiring ako kanina, so hindi ko lang pinakita. So binigyan ko lang ng tips about sa kanyang makina. So nag-wiring ako pang Skygo yung kinapit ko dito. So sa mga Euromotors naka full wave at nagpalitan din tayo ng CDI na isa rin 25. Kasi yung primary ni mga Diyas may na ang kuryente niya. So may kamahalan kasing stator kaya CDI lang, battery operated. So sira na kanyang dashboard. Panda rin natin. So yan, one click na siya. So para hindi mahirap pandarin itong motor. Kasi mahirap sa pandarin kanina kaya battery operated ko na. So nag-check ko sa multimeter. So takpan natin, ayan, goods. Ayan. So goods na yung kanyang makina at okay na itong kanyang motor. At goods na rin yung kanyang sa regulator kasi hindi kumarga yung kanyang battery. So panda rin natin at i-check natin yung kanyang voltage dapat nasa 14.5. Kung lalampas ng 15, 16, so hindi na yan okay. So yan, nasa 14. So goods na siya. So yan mga Diyas, goods na ito kanyang charging system, goods na. So okay na ito kanyang motor. So kanina nag-overflow, so nilisan ko ulit ng carburetor cleaner at okay na siya. So yan, goods na ito kanyang sa electrical. So sira lang yung kanyang dashboard. So sa kadahilanan dati nag-overcharge dito. So ito goods na. Ayan, siguro dito lang ating video. So goods nito kong Euro 150 na Beeperman. So balik na lang natin yung mga cover at dalhin na natin mamaya sa may-ari. So yan, ang dito lang. Peace out.